Good morning! December 23rd. Titingnan natin yung advent calendar kung anong meron. Oh, there you go. Bakit ka? Good morning, Kyle Elkins is here once again. Kasama ko ang aking anak na si Puma na pumanag na. Samahan niyo kami ngayon. Good morning! Kyle Elkins is here with Puma. Ay, wala si Puma. Andun siya si Puma, oh. Yeah. Ihahatid niya ako ngayon. Oops. Dahil na-late na naman ako. At saka off niya. Kaya samahan niyo kami sa kalsada. Magkwento na lang ako. Ikukwento ko na lang ang buhay ko bilang... Oo, ang dami ko ng kwento, Puma. Hindi mo lang alam. Manood ka, makinig ka ang kwento ko. Ang kwento ni Kael noong siya'y nasa Pilipinas pa. Bow. Voice over lang tayo ngayon dahil maingay ang kalsada at maingay ako. So ituloy ko yung buhay namin ng aking naging manliligaw. So yun, unang linggo, naturuan niya akong gumawa ng payroll. Tapos, sumulat siya ulit the following week. Sabi niya, open the magazine. Basahin mo para naman may ginagawa ka dyan sa loob ng bank house. Sabi niyang ganon. Ako naman, inopen ko ulit ang libro na dala niya. Alam niyo na kung sino yung manliligaw ko. Pinuksan ko ang libro na yon, magazine. May nakita akong drawing. Alam niyo ba kung ano yung drawing na yon? Bote ng gin. Sa loob ng bote ng gin, andun yung si Kael. Pangalan ni Kael sa loob ng bote ng alak, my goodness. Lasinggo na nga, pati pangalan ko, lalasingin pa niya sa loob ng bote. Yun ang pagmamahal daw niya sa akin. Lalasingin niya ako. Never akong natuwa sa kanyang ginagawa ng panliligaw sa akin. Everyday nagkikita kami sa work, Monday to Saturday. Tapos minsan, sinabi ko na sa aking landlord na hindi na ako papasok dahil talaga nga agburburek ti darak. Kumukulo ang dugo ko every time nakikita ko yun. So sabi naman ng landlord ko, saan ka magtatrabaho? Konti lang ang sahod ng teacher. Sabi niya sa akin. Oo nga naman, naisip ko rin yun. So hinayaan ko lang na pumapasok ako kahit kumukulo ang dugo ko sa kanya. And then one time, sumama siya. Sabi ng tricycle driver na sinakyan ko, may humahabol, sabi niya sa akin. Nung tiningnan ko kung sinong humahabol, siya. Sabi ko naman, bilisan mo kuya, huwag mong pasakayin. So yun, hindi sinakay ng tricycle driver. Pero nung lumingon ako, biglang nawala. Naglaho. Ay, salamat naman, sabi kong ganon. So what I know, wala na, tapos na, kasi gabi na. And after like few hours, dumating, lasing ulit. Pero alam ko na siya na yung kumakatok. Kasi sabi ng aking landlord, kasi gabi na yun, andyan si Kagor, sabi niya. Alam niyo ang kinuha ko, kumuha ako ng kutsilyo. Nung inopen ko ang door, sabi ko sa kanya, uwi ka. Nakatutok sa kanya ang kutsilyo. Hindi ko siya pinapasok dahil ayaw ko siyang makita. So yun, galit ako sa kanya noon.
Pero never siyang nagsawa na manligaw. Everyday pa rin kami nagkikita dahil parang siya nga ang boss ko. So inabot ng from August, September, October, November. Ganon, araw-araw na nagkikita kami. Tapos pag Sunday pa, pupunta pa siya sa boarding house kahit alas 5:30 ng umaga. Pero of course, lasing. Kinuha rin niya ang loob ng mga boardmates ko. Every Saturday, disco, disco everywhere. Pati landlord ko, takot din. Baka daw mawalan kami ng trabaho pag hindi niya pinapasok. Sabi pa niya one time, kung ayaw mo sa akin, hayaan mo lang na ako ang magmahal sa'yo kahit hindi mo ako mahalin. Wow, ang sarap pakinggan pero hindi ako mapilit. Talagang ayaw ko sa kanya. Here comes December. Sabi ng aking boss, Kael, apay taawan ni Kagorhaan nga sumsumrek. That was Monday. I don't know sir, sabi ko. Tuesday, Wednesday, Thursday. Wala pa rin. So doon ako nag-alala, bakit kaya wala si Kagor? And then Friday, hindi ako nakapasok dahil parang masama na ang pakiramdam ko. Dumating ang hapon ng Friday, the following day, payroll day. So kailangan kung pumasok, kaya lang hindi ko kaya. Sabi ng landlord ko, darating si Kagor pupunta dito sa bahay. Dahil nalaman daw niya na hindi ako pumasok. Kararating pala daw niya galing Batangas. And then pumunta si Kagor sa bahay. At doon, noong nakita ko na siya, naramdaman ko na parang sumigla ako. Kaya sabi ko, ano ba to? Is this real? Parang hindi ako nagkasakit. Parang okay na okay naman ako. Naging masigla ako. So means, may feelings din pala ako. Kumbaga, in denial ako that time. So, I went to work Saturday because it's payroll day kasi okay naman na ang pakiramdam ko at pumasok na rin siya sa work. Tinulungan niya ako gumawa ng payroll. So, okay na ang life. Every Saturday kasi pag natapos na namin ang magpasweldo ng mga tao, nagbo-bar kami or nagdi-disco kasama lahat ang engineers, ang boss, contractor, ganon yung tatay niya. Lahat-lahat kami nasa mga restaurant, nagkakainan or inuman, ganun. Pero hindi ako umiinom dati. Coke lang ang iniinom ko pagkasama ko sila. So nasanay akong makigrupo sa mga lalaki. Naghahanap pa rin ako ng gwapo. Kasi ang asawa ko is half-half lang ang gwapo niya. And then, for the first time, pumunta sa bahay ng nanay ko ang aking boyfriend na si Kagor. Nagpaalam kung pwede na daw kami magpakasal. Pero hindi pa rin pwede dahil ayaw ko. Second year, that was 1992, pumunta ulit, ayaw ko pa rin. Hanggang yung pangatlong taon, kung kay August, doon lang ako sinabi kong gusto ko dahil nabuntis na niya ako yung pangatlong taon na namin magkasama araw-araw. Hindi naman kami live-in. Pumupunta lang ako once in a while, nag-hotel, pero nabuntis ako nung pang third year na kaming magkasama. Ang pinaka-the best part, pumunta na sa bahay ng nanay ko ng pang third year, and then sinabi niya na, Mamang, magpakasal na kami sa ayaw at sa gusto niya. Dahil buntis na si Kael. Siya lang mag-isang pumunta sa bahay ng nanay ko at kinausap niya, and then nag-set na siya ng date. Kaya ang anniversary namin ay sa buwan din ng August. Eksaktong 3 years kami. At ang sinabi niyang magiging anak namin ay natupad. Yung pangalan na sinabi niya nung siya'y nandiligaw pa lang ay natupad. Siya yung aking puma. Pumanag na. Ayan, si Peter Pendoco.
Pedro Pendoco. Ipinangalan niya sa pangalan ng kanyang tatay. Kaya ngayon, hindi man perfecto ang aming marriage, but we are happy, we are sad, everything. Ganun ang pag-asawa. Walang perfect. So, habang hindi kami hiwalay, may forever. Labanan lang. As long as you will put God in the middle of your relationship. Ayan, si Pedro Penduco, pumanag na ang una naming anak. Tanda-tanda mo na anak. 1990. Secret. 1990 plus. Diyos ko, sobrang tanda na niya. Wala pa siyang girlfriend. Alam mo. Oh, maghanap ka na kasi. Dula ako. Adula amin nga ang partner mo, anak ko. Sige So ka. what? Mhm. People are happy when they're single. No stress? No stress. No stress. Nakarating na kami. And again, thank you so much for watching and see you again next time. Mwah, mwah, chup, chup. Bye-bye, everyone!